Dear Adet, akala ko noon ang bahay na binili ko ang magiging simbolo ng finally kompleto na kami. Pero hindi pala. Tawagin mo na lang akong Rico. Nakilala ko ang asawa ko sa pamamagitan ng kaibigan. Hindi kami agad nagkita dahil OFW ako. Lahat nagsimula sa chat, kumustahan, tawanan, hanggang sa nahulog na lang ako. Nung nagkita kami in person, doon ako mas naniniwala siya na talaga. Nagpakasal kami, simple lang, walang bongga pero puno ng pangarap. Plano namin mag-ipon abroad tapos uuwi sa Pilipinas para doon na mag-settle. Pero nung nagkaanak na kami, doon nag-iba ang lahat. Napagod siya, nahirapan. Gusto na niyang umuwi sa Pilipinas. Sabi niya, hindi niya kaya mag-isa sa abroad. Bilang asawa, umitindi ako. Hanggang sa umuwi siya kasama mga anak namin. Noong una, bakasyon lang daw, pero naging permanente. Doon niya sinabi sa akin, gusto niya ng bahay malapit sa pamilya niya. Hindi ako tumutol sa isip ko para naman to sa pamilya ko. Kaya imbis na mag-rent, bumili ako ng bahay, rush sale. Lahat ng ipon ko halos doon napunta. Hindi ako nakauwi agad. Hanggang sa isang araw, nagdesisyon akong umuwi. Surprise. Excited ako. Bitbit ko mga pasalubong. At mas lalo, yung pananabi ko na mayakap sila. Pagdating sa bahay, may kakaiba na agad. May mga tsinelas sa labas. Hindi lang pang-apat na tao. Pagpasok ko, hindi lang pamilya ko ang nandoon, pati buong pamilya niya. Parents niya, 2 kapatid, yung isa may asawa at anak pa. Ngumiti ako, pero sa loob ko, parang may kumurot. Temporary lang yan, sabi niya, inayos lang bahay nila. Pinilit kong intindihin, pero habang tumatagal ang stay ko, pakiramdam ko ako ang bisita. May umiiyak na bata sa gabi, may nagiinuman sa sala, may nagdadala ng barkada sa kwarto na ako ang nagbabayad. Isang gabi, hindi ko kinaya, kinausap ko siya. Doon ko nalaman ang mas masakit na katotohanan. Hindi pala temporary. Pinaparintahan na nila yung bahay ng parents niya at ang plano, doon na talaga titira ang pamilya niya sa bahay na pinaghirapan ko. Mas masakit, hindi niya sinabi agad. At mas lalong masakit, hindi siya nagsorry. Sa halip, ako pa ang naging masama. Ang damot mo, sabi niya. Pamilya ko to. Doon ako natauhan. Hindi ako napagod sa abroad para maging outsider sa sarili kong bahay. Umalis ako, iniwan ko muna sila. Pero bago ako umalis, may nalaman pa ako. Yung kapatid niyang may pamilya, hindi lang pala nakikitira, sila na ang nagdidesisyon sa loob ng bahay, kahit wala ako. At ang asawa ko, siya pa ang nagbigay ng pahintulot. Ngayon nasa abroad ulit ako, mag-isa, tahimik. Pero magulo ang isip. Minsan napaisip ako, minahal ba niya talaga ako? O naging tulay lang ako para maibigay ko ang gusto niyang buhay para sa pamilya niya? Miss na miss ko na ang mga anak ko. Pero bawat tawag, parang may distansyang hindi kayang punan ng video call. Dear Adet, hanggang kailan ako lalaban para sa pamilyang ako mismo ang hindi maramdaman? Rico. Ito ang mapapayo ko galing sa Biblia, Sir Rico. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang sakit ng puso ang usapan, kundi katotohanan, respeto at hangganan. Sinasabi sa Ephesians 5:25, mga asawa, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Ang tunay na pag-ibig ay hindi ginagamit para kontrolin o samantalahin ang isa't isa.
At sa Genesis 2:24, ang lalaki ay iwan ang kanyang magulang at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ibig sabihin, kapag may asawa na, dapat ang priority ay ang kanyang pamilya, hindi ang extended family. At higit sa lahat, sa 1 Corinthians 13:5, ang pag-ibig ay hindi makasarili. Kung ang isang relasyon ay puno ng guilt, manipulation at kawalan ng respeto, hindi na yun healthy love. Der Rico, hindi ka madamot. Naghahanap ka lang ng respeto sa pinaghirapan mo. Ang susunod mong hakbang hindi lang dapat galing sa puso, kundi may kasamang linaw at tapat. Minsan, ang tunay na pagmamahal, hindi lang pagtitiis, kundi paglalagay ng hangganan.